chapter 10, verse 1. As dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor. Totoo nga naman. Kahit may isang balde kang pabango, pagka nalagyan ng isang langaw na patay, mabaho na yun. Kahit pa nga ang sarap-sarap na ulam, nalaglagan ng konting patak ng kung anong tubig, napapanis siya. At kahit ang laki-laki ng kumot o trahe de bodang puti, madumihan lang ng kapraso, marumi na. What does Solomon say? That a little bad can destroy so much good. Kung minsan isang buong buhay, nagtatayo ka ng monumento ng iyong pangalan para maging kagalang-galang, para malang maging malinis, kasi isang pagkakamali, nawawasak. A little foolishness outweighs so much wisdom. Ano ang matututunan natin mula dyan? Bukod sa nakakalungkot na katotohanan, na ang dami mong ginawang mabuti, may isa kang ginawang masama, yung pang natatandaan. Yun ang katotohanan. Sapagkat mas maraming assets, mas maraming kabutihan, mas maraming kagandahan, mas maraming kayamanan, dapat mas maingat ang isang tao. To whom much is given, much is required. Kaya napakahalaga na mag-ingat. Hindi como marami na tayong nagawang mabuti, we can afford to be careless. No one can sit on his laurels. It is important to always be on the watch. Kaya ang sabi sa Bible, be sober, be watchful, because the enemy is like a roaring lion seeking someone to devour. Kailangan laging maging maingat. Hindi ko man naging matagumpay kayo ng 10 days, ibig sabihin, ika-11th day, magiging matagumpay pa rin. Kaya ang maraming mga temptation, kasunod ng spiritual high. Ano, nag-camp kayo, nag-retreat kayo, meron kayo experiences very nice and very spiritual. Lalo kayo maging maingat sapagkat kadalasan ang kasunod niyan ay maraming mga pagsubok. You cannot guarantee that things will always gather momentum and will maintain their speed dahil biglang naiiba. So ang mahalaga, kung marami tayong mga pabango, isang balde, isang timbang pabango, isang tapayan na pabango, lalong ingatan. Isang langaw lang ay maaari niya yung masira. Meron akong kilalang isang mag-asawa. Parang paraiso ang kanilang pagsasama. Ang ganda-ganda. Tapos biglang nalaman ng babae, meron na palang anak kung saan yung asawa niya. Sabi niya, paano niya nailihim ito? Samantalang ang aga-aga niyang umuwi, ang saya-saya namin. All along, it was a lie. Ganon. In fact, maraming ganong cases. At tapos, kinakausap ko ito, kinakounsel, pero sabi niya, Pastor, ang hirap na may lamat na. Yung nagkalamat na to, ang ganda-ganda yung panaginip, nagbangungot pala. Paano ko pa ito ibabalik? Although hindi imposibleng ibalik, because with God, nothing is impossible. Pero alam natin ang hirap. So, mas maganda ang samahan nyo, mas dapat ingatan. Kasi mas malaki ang mawawala pag nagkasira kayo. Di ba mas maganda ang kutis, isa lamang na tagyawat, nakakasira na. Pero kung may 5 tagyawat na yan, hindi na masyadong malaking difference yung ika-6. Lalo kung 15 na yan, hindi na napansin namin na dagdag na 3. Pero pag walang-wala, tas may isa napapansin. Kaya, mas maganda yung mga grades, mas iniingatan. Straight 1 ka, tas may 1.5. Meron akong mga kilalang estudyante, nagngangangal-ngal kasi naka 1.25. Kasi otherwise, puro dapat 1 eh. Ang isang pagkakamali, malaki lalo ang kasiraang dinadala. Kaya lalong maging maingat. Anong sabi ng Ecclesiastes 10 verse 2? The heart of the wise inclines to the right, but the heart of the fool to the left. Pagka ating inanalyze na bang ibig sabihin ito, bukod sa mga daan ng left and right, sensible thoughts lead you to do right. Foolish thoughts lead you to do wrong. So, test a thought by its fruit. Ang lalim. Ang lalim-lalim. Itong Ecclesiastes, lalo itong chapter 10, puro ang itinuturo sa atin na paghanap ng katotohanan, yung baligtad na procedure. So, how will you know if a thought is foolish? How will you know if a thought is sensible? By looking where it went, where it led to, saan napunta. Kasi lahat tayo, pag may dalawang nag-aaway, pareho yan na iniisip, tama sila eh. Hindi naman kayo makikipag-away na iniisip nyo, mali kayo eh. Nakikipag-away ka kasi iniisip mo, tama ka. Pero isipin nyo po, yung nakaaway mo, kaya rin nakikipag-away yun, iniisip niya, tama siya eh. So medyo kapain mo lang siya ng konti, malalaman mo na hindi ko ito masyadong dapat awayin kasi alam ko, pinaglalaban din niya ang prinsipyo kasi iniisip din niya, tama siya at ako'y mali. Ngayon, paano nalalaman kung sinong tama at mali? Ano ang bunga?
Anong kinahinatnan? Anong pinuntahan nung thought? Because if you're going to stop at the thought, it is very easy to be deceived if the thought is right or wrong. But when you look at what happened when you obeyed that thought, then you will know if it's really right or wrong. Kaya para mo lumalaman kung ang isang idea ay foolish o sensible, saan ba napunta? Napunta ba sa right o napunta sa left? Halimbawa, mayroong mag-asawa, nag-uusap sila. Makabubuti sa ating pamilya na maghiwalay muna tayo para pareho tayo magtrabaho, magsikap tayo, at makakabuti sa atin yan. O di parang maganda. Yung isa ayaw, ayoko makahiwalay tayo, hindi maganda yan. Pero hindi, tama ito, makakabuti ito sa atin. Halimbawa, tapos nakikipunta mo na after a few months or 2 years. Aba, nagkakalayo na ang loob ng mag-asawa dahil hindi magkasama. At nahuhulog na sa iba ang loob. Ngayon, nagkakaroon siya ng relasyon. Ayaw na nila halos magkita. So alam niyo ngayon, na-test niyo that the thought was wrong. Because it led to the wrong. It led to the left. Pero sa biglang tingin ng isang thought, mahirap malaman kung right or wrong. Pero ang sinasabi ng Ecclesiastes, tingnan mo kung saan patungo. Kung ano ang nagiging bunga ng thought na yan para mo malaman kung siya'y tama o mali. Hindi ko po sinasabing mali na maghiwalay ang mag-asawa para magtrabaho. Pero nakabuti ba o nakasama? Doon yung malalaman kung tama o mali para sa kanila. Kasi kung minsan yung magbuti sa kanila, hindi magbuti sa iba. Meron naman lalong tumili yung pagsasama, lalong namis dahil hindi nagkikita. Samantalang nagkikita araw-araw, yung halos magkasawaan. So depende sa ating structure. But whenever you are tempted to think that you are right, that your style is right, that your thought pattern is right, test it by what happens if your thought bears fruit. Ano nagiging fruit ng thought na yan? Doon nyo palang malalaman. Because sometimes we're so obsessed with our thoughts. We're so in love with our thoughts. Therefore, pag sinunod ko to, saan to pupunta? Mabuti ba o mali? Kasi kung napunta sa mali, therefore the thought is wrong. It is a foolish thought. Verse 3 ng Ecclesiastes 10. Ito daw yung fool, even as he walks along the road, the fool lacks sense and shows everyone how stupid he is. Fools show how their stupidity by the way they live. Nalalaman mo naman ng tao kung marunong, kung magaling sa kanyang pamumuhay. Hindi dahil ang dami niyang diploma, hindi dahil edukado siya sa mga malalaking mga pamantasan. Paano ba mamuhay? Anong klase? Doon daw natetest. So the test of the pudding is in the eating. Hindi mo pwedeng sabihin na mas masarap ang cake dahil magandang itsura. Pag kinain mo na, tsaka mo malalaman. So ganun din daw, malalaman mo ang isang tao kung siya'y tunay na marunong o siya'y hangal sa kanyang lifestyle. Hindi sa kanyang credentials, hindi sa kanyang mga education. Paano ba siya mamuhay? Kaya tinatanong natin, ano yung lifestyle natin? Lagi na lang ba tayong gahol na gahol? Lagi na lang ba tayong kipit na kipit? Lagi na lang ba tayong litong-lito? Lagi na lang ba tayong gulong-gulo sa buhay? Hindi maganda yung ating lifestyle. Ibig sabihin, foolish ang ating lifestyle. Lahat na ng appointment nyo, lagi na lang kayong huli. Lagi na lang kayong humihingi ng tawad. Sorry, late ako. Ibig sabihin, you are living foolishly. Dahil hindi mo na masolve-solve ang iyong problema. Tuwing na lamang umuulan, nababasa kayo, tumutuloy yung bubong nyo, hindi nyo na ma-repair yan, it means you are living in an unwise way. Because you are not able to solve your problems. Paulit-ulit na lang, ganun na lang ng ganun. So you will know if a person is wise or a fool or foolish by their lifestyle. Orderly ba? Peaceful. Mapayapa. Maayos. Importanteng malaman yan. Kasi sometimes, style ko yan. Kanya-kanyang style yan. Pipilit natin yun eh. Pero teka, yung style mo, saan pumupunta? Pag sinunod natin yung style mo. Maraming kanya mag-asawa, lagi nagtatalo kung anong style. Pero pag-aralan naman ninyo, kung siya ang nasusunod sa style niya, anong nagiging bunga? Hayaan mo, tataya ko lang sa sugalitong pera natin, makita mo, maaahod din tayo sa hirap. Isang tama ko lang yan, magkakabahay tayo. Ganyan-ganyan. Eto, naubos na nga ng naubos. Dati may hikaw yung asawa, ngayon wala na dahil na-ibenta na. O dati meron kayong bahay, ngayon na isang lana, paubos na ng paubos, tapos maniniwala ka pa sa sugarol mong ideya. Ganyan kasi mga nagsusugali, laging iniisip, isang tama lang to, bawi lahat. Pero hindi na tumatama eh. Natatamaan. Kaya sa ganun mo, tamo, nakikinig tayo sa style mo, ano nangyayari, pahirap tayo. So dapat, huwag na tayo magtalo, sapagkat natetest mo ang kabutihan at kasamaan ng isang thought sa bunga nito. Ito ang bunga, naghihirap tayo, tapos sasabihin mo, maganda yung style na yan.
Kaya ang tinuturo sa atin na Ecclesiastes 10, itest mo sa bunga, sa resulta, sa nangyayari. Huwag talo ng talo dahil madaling magtalo sa mga ideya. Pero ano ang nagiging bunga? Ano pa? Ecclesiastes 10 verse 4. Alam nyo, parang salad to, halo-halo yung topic. Ano magagawa natin? Nilagay dyan. Ipag-aralan natin dahil siguradong mabuti yan para sa atin. If a ruler's anger rises against you, do not leave your post. Calmness can lay great errors to rest. In other words, if your supervisor gets angry, do not resign. Bakit nga ba pinapahirap pa? Ganun lang pala kasimple yung laman nun. So if a ruler's anger rises against you, do not leave your post. So if your manager scolds you, do not resign. Why? Pagka nagalit sa'yo ang iyong boss, ang una mong itanong, hindi yung napakasama naman ng boss ko, napaka-inconsiderate naman niya, napaka-selfish niya. Hindi. Tama ba siyang magalit? Meron nga ba akong pagkukulang? At kung tama siya, edi sorry, itatama ko ang aking buhay. Dapat lang ako mapagalitan, pero hindi naman ako dapat mag-resign. Kasi baka naman mamaya hindi nagalit yan bukas, na wala pa akong trabaho. No? At saka dapat naman talaga siyang magalit. Kung eto ho, pakasampal-sampalin niyo ako, left and right, talagang maliho ako. Pati tanggal na yung galit niya. Kaya lang nung kamisan humahaba yung galit, sinasalungat mo pa. Pinapagalitan ka na, ipagtatagal mo pa yung sarili mo. Eh kung sabi mo, oh, tama po kayo. Ano pa, di tapos na. Pero make sure na hindi nyo lang ginagawa yun para matapos yung usapan. Kundi talagang dahil dinidibdib natin at meron tayong pagsisisi. Ano sinasabi ng Ecclesiastes 10:4? Calmness will be rewarded. Kasi pag napapagalitan, nagre-resign, ano yun? Duwag. Ayaw niya solvein yung problema. Kung sinolve mo naman yan, di ka papagalitan eh. Disolvein mo. Hindi yung pagre-resign ang sagot dyan. Kundi, solvein mo. Meron ganon. Mag-asawang hindi magkasundo. Sabihin, maghiwalay na lang tayo para walang gulo. Hindi ganon. Hindi ayusin. Yun ang solusyon. Hindi yung escaping. Pagtakas sa problema yan eh. Pero pa kinakasawa. Wala na lang usapan. Huwag natin pag-usapan yan. Kasi duwag. Alam niyo ba na 80% ng mga husbands, duwag? Nandiyan ba husband nyo? Tanungin nyo nga kung duwag siya. Para nyo malalaman pag duwag. Pag gusto nyo kausapin, usap tayo. Nagkakalit-galitan. Ayaw ko nang usap-usapan. Tama na yan. Kalimutan mo na. Paano? Pag pinag-usapan talaga, talo siya. Wala talagang katwiran. Kaya magagalit pa. Para hindi yung galit, nagagalit-galitan lang yan. Humawa kayong palo-palo at malaman nyo hindi galit yan. Yung pag ayaw pa, nakakunot pa, ayaw pa makipag-usap. Kasi alam niya, hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang lifestyle o yung kanyang kamalian. Kaya ayaw ng usapan. Pero huwag nating iwasan, huwag kang paiwas. Pag may problema, harapin, pag-usapan, ayusin. Para hindi pa ulit-ulit. Ang bait ng Diyos, inilagay pa sa Biblia, pati ito. Ewan ko sa inyo kung may nagbabalak mag-resign bukas, pero ngayon, nakita nyo, Ecclesiastes 10:4, don't resign. Clear. Iayos nyo yung style nyo para hindi kayo pagalitan. Ecclesiastes 10:5-7. There is an evil I have seen under the sun, the sort of error that arises from a ruler. Fools are put in many high positions, while the rich occupy the low ones. I have seen slaves on horseback, while princes go on foot like slaves. Ang ganda ng kanyang observation. Sabi niya, ano daw ba yung ibig sabihin ng unfairness? What is unfair or unjust rule or governance or leadership? Ito yung mga katangian ng kawalan ng katarungan ng isang namumuno o isang may kapangyarihan. One is to honor fools. Binibigyan mo ng parangal yung mga taong hangal. Dahil siguro paborito mo, o kapag-anak mo, o ano man yun. But Ecclesiastes says, that is an evil thing. Kaya sabi niya, I have seen an evil under the sun. Masama yun. Hindi mo dapat pinararangalan yung mga di dapat parangalan. At ano pa daw? To dishonor the rich. Now, bakit rich? Kasi nung araw, pag rich, ibig sabihin din, wise. Kasi sila itong mga nakakapag-aral. Sila itong mga nakakaayos ng maraming mga ideya. At saka, kung di ba naman wise yan, maging rich. So, pagka sinabing rich, hindi lang ibig sabihin yung may pera, kundi yung meron ng mga katangian para ka maka-refine ng buhay, maka-achieve. And it is wrong daw to dishonor this kind of people. People who are intelligent, people who have self-restraint,
People who are productive. Kadalasan naman yung mga rich, very productive yan eh. Kung bakit yung mga tamad na mahihirap, lagi naiingit sa mayaman, kaya tamad-tamad. Umagang-umaga pa lang, hindi pa nakakapagtrabaho, chismisa na ang inaatupag. Umagang-umaga pa lang, nagiinuman na, nakatumpok-tumpok na, meron ng hawak na gin at umiinom. Tapos pag may dumaang yumaman, ang yaman-yaman ng mga yan. Naiingit. Deserve before you desire. But the point here is, to dishonor the rich or the wise is wrong. Yung rich, hindi yung ekonomika. Ibig sabihin yung mga lahat ng ibig sabihin, but ka-rich. And then what else is unjust? To give convenience to the undeserving. Ano yon? Sabi, I have seen slaves on horseback. Kasi nung araw, ang sumasakay lang sa kabayo, yung mga nobility, yung mga amo, yung mga maharlika, yung iba naglalakad lang. Parang nung araw, sa Pilipinas, ang allowed lang na magsuot ng salakot na merong silver, ay yung mga maharlika. Hindi pwede maglagay ka ng silver sa salakot mo na hindi ka maharlika. Lumagay ka sa lugar mo. Suot mo na lang yung salakot na upo na walang silver. Di ba? Kaya karami ng katipunero, salakot upo, si Juan de la Cruz upo, pero walang silver kasi hindi sila maharlika. Sila yung mga masa, ganon. Meron kang lugar na kakalagyan. At sabi niya, isa pang mali is to give convenience to the undeserving. Kayo, baka kayo mga amo, kayo may mga kapangyarihan, baka nagbibigay kayo ng promotion, benefits, conveniences to people who don't deserve it. Sabi ng Ecclesiastes, it is evil. And what else? To deprive convenience from the deserving ones. In other words, tinuturuan tayo ng Ecclesiastes 10:5-7 na maging makatarungan. Huwag niyong ibinibigay yung hindi niyo dapat ibigay. Teachers. Meron ba dito mga teachers? School teachers. May your hands? 1, 2, 3, sino pa? 4. O nasa mga taas sa balcony, mga teachers. O, dapat ang grade ibinibigay dun sa deserving. Hindi ko mo nag-donate ng bakod, first honor. Pag nag-donate ng gate ng eskwelahan, talagang first honor for life. O kaya dahil pamangkin ng teacher. Lalo sa mga school, kumisan yung teacher, anak niya, first honor, parang nakakahiya. Liban na lang talagang very deserving. Kaya dapat for good taste, ilagay mo sa kabilang section o sa kabila ka magturo. Pero yung anak mo, first honor, parang merong cloud of doubt. Although meron namang mangilan-ngilan na talagang deserving. Pero ang inuutos ng Ecclesiastes, dapat makatarungan. Don't play favorites. Don't give what people do not deserve. Do not steal from Peter and then give it to John. Kaya mahalaga po, there is justice in our dealings. Kung kayo nasa opisina, sinong pinopromote nyo, yung mga magagaling o yung mga kabarkada nyo, sabi ng Bible, it is evil. Inaagawan nyo yung mga taong karapat-dapat tumanggap. It is evil. O kung kayo halimbawa, hindi naman kayo tong asawa, kayo number 2, number 3, gusto nyo pa pag Valentine's Day, kayo yung pang February 14. It is evil. Dapat yata yung wife yon. Dapat kayo nasa February 30. Dahil hindi kayo dapat nandyan. May gana pa magselos. No? So, wrong. Dahil kinukuha mo yung hindi sa'yo. Na kung ikaw meron kang lalaking sinisilo at nahulog sa iyong bitag, mga oras na binibigay sa'yo, ninanakaw sa kanyang anak, sa kanyang pamilya, mali. Dapat itama. Sino man ang tinatamaan, huwag kayong magdamdam. Bato-bato sa langit, ang tamaan, dapat lang. Kaya nga may salita ang Diyos para tayo maitama. No? Pero talaga, yung mga kerida, mas selosa pa. At mahilig lang yun na mag-demand ng kung ano-ano. Wala sa lugar, baka tamaan ang kidlat. Tumama sa lugar. Pag pinag-aaralan ng scripture, isa sa mga unsaid, ayan lumagay ka sa lugar mo. Ang lahat ay may tamang kalalagyan. Ang lahat ay may tamang posisyon. Doon ka sa tama mong lugar. Verses 8-9 of chapter 10. Whoever digs a pit may fall into it. Whoever breaks through a wall may be bitten by a snake. Whoever quarries stones may be injured by them. Whoever splits logs may be endangered by them. So, napakalino naman siguro lang ibig sabihin. Kung sino daw naguhukay ng mga patibong, ng mga trap,
maaring siya ang mahulog doon. Totoo. Huwag kayong gawa ng mga patibong para sa inyong kapwa sapagkat maaring kayo ang mahulog. Huwag kayong parang gagamba na tumatahi ng sapot para mapadikit nun yung mga dumadaan na lamok at kung sino-sino. May mas itim kayong balak. No, yung gagamba si simple-simple pero marami yung maitim na balak. Gumagawa yan ng sapot, dumidikit yung mga dumadaan, kakainin ka na niya. So akala mo si simple-simple siya doon. Pero may mga tao ganyan, gawa ng sapot. Umiimbento ng mga intriga. Gumagawa ng mga gulo para yung mga taong dadaan, mapapasali sa istorya, mapahamak. Naninira ng kapwa. Inaagaw yung para sa iba sa kanyang mga scheming and intriguing. At yan ay sinasabi ng Bible, whoever digs a pit might fall into it. Ayon yung mahulog kayo sa isang ganyang bitag, huwag kayong gumagawa para sa inyong kapwa. And sabi pa, whoever breaks through a wall may be bitten by a snake. Bakit? Ang mga bakod po sa Israel ay para mga riprap na bato na pinagpuputang-patong lamang at nilalagyan mga putik-putik sa gitna. Ngayon, pwede mong ukain, tanggalin mo yung mga bato, kutkutit mong ganyan para madukot mo yung laman ng kapitbahay mo. Pero, ang mga bato kasing ito tinitira ng ahas. Kaya maraming mga tao, tatagal-tanggal para dukutin, ahas na pala yung nadukot nila. At sila natuka. Kaya ang sinabi, whoever breaks through a wall may be bitten by a snake. Ang sinasabi lang dito, ilagay mo ang iyong kamay sa lugar. Huwag kang umabot sa kabilang bakod ng hindi sayo. Yung sayo lang ang sayo. Huwag mong pagnasaan yung hindi sayo. Lalong-lalo, huwag mong pagnanasaan, hindi lang yung what belongs to your fellow men, kundi huwag mong pagnanasaan at huwag mong nanakawin yung what belongs to God. Hindi lang ahas ang tutuka sa'yo. Diba? Baka pagkarami-raming ahas ang tumuka sa'yo. In other words, what is chapter 10, 8 to 9 saying? Malicious acts can hurt the doer. Huwag tayong gagawa ng malicious acts. Ano yung malicious? Kaya kami sinasabi sa crime, absence of malice. Sa mga hearing, sa mga korte. Ibig sabihin, di po sinasadya. Kaya napakaganda ng wikang Tagalog. Pag sabi mo, bakit mo ko tinapakan? Hindi ka na tinapakan. Natapakan kita. Hindi sinasadya. Walang equivalent yan sa English. No? Kasi sa atin, sa verbs natin, iba yung sinadya, iba yung hindi sinasadya. Pinatay mo siya. Hindi po. Napatay ko lang. Di ba magkaiba yon? Hindi mo ako pinansin. Hindi naman, hindi kita napansin. Kaya, ang sinasabi diyan, huwag kang malisyoso. Huwag mong sasadyain na magplano ng masama para sa iyong kapwa. At maraming ganyan, lalo yung mga chismosa. Yan eh, kwento ng kwento para magalit ka dun sa subject. Siguro may galit siya dun. Tapos mamaya pagpunta niya dun, ikaw ikukwento niya para galitin niya. Siguro galit siya sa inyo pareho. Gusto niya kayong magsabunutan, ayaw niyang mapagod. So, kayong dalawa ngayon yung nagsabong, nagkagulo kayo, siya hindi nagalaw. Ganun yung ginagawa ng mga malicious people. Yung may malice. Yung nagpaplano ka ng masama para yung kapwa mo mapahamak. Papayuhan mo ng masama, alam mo, pagtungo sa mali. Ang tawag dyan, evil. The Bible calls it evil. Malicious acts. And in fact, one could get hurt cutting stones or chopping logs. Kahit lang daw sa pagsisibak ng kahoy o pagkuwari ng mga bato, pwede ka ring masaktan. Ang ibig sabihin, if a productive, innocent task can possibly bring you harm, how much more a malicious activity? Kung nagtatrabaho ka lang nga kumisan nahihiwa ka, nasasaktan ka maganda pa yung intention mo. Di lalo na kung ang ginagawa mo talagang masamang intention, lalo kang masasaktan. At kung hindi ka nasasaktan agad, maghintay-hintay ka lang sapagkat darating yun. Ang dami mga wisdom na kinolekta nitong si Solomon. Many people think that Solomon not only authored all of this, but also collected already popular sayings and thoughts at kinolekta niya sa Ecclesiastes. Kung alin man yon, doesn't matter now. Ang mahalaga, we have a great collection of thoughts that is right here before us. Verse 10. If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success.
Oo nga naman. Kung ang iyong palakol, kung ang iyong kutsilyo, kung ang iyong gulok, hindi matalim, kailangang pataliman, edi hirap na hirap ka. Meron namang mga ginang. Isang puto lang nila nung kaprasong karne, talagang nakakalimang gano'n na sila. Bakit ba ang bahay na ito'y walang hasaan? Kayo ba may hasaan sa bahay nyo? Doon mo makikita yung good housekeeper. Ito'y pagod na, tumulo na lahat yung pawis sa ginagawa. Kasi paano yung panghiwa niya, hindi matalim. Kaya ang sabi doon, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. But skill will bring success. Pagka pinamodern natin yung sinasabi nitong Ecclesiastes na to, if you didn't maintain your tools, your work will be more difficult. Some people are smart and they know what to do, they sharpen their tools. That's what the verse is saying. So, kailangan sinasharpen natin. What is the verse saying? Wise people make their work easier. Wise ba kayo? Marami ba kayong tabo sa bahay? Maliban na lang that you always have an abundant supply of water from the faucet, which is rare in this country. Dapat, ang dami kayong tabo. So, tinitingnan mo pa lang yung isang babae, alam mo na kung good housekeeper. Kung yung tabo niya sa lababo, tabo niya sa banyo, tabo niya sa toilet, walang kwentang babae ito. Gaano kamahal na ba ang tabo? Ba't di niya damihan? Marami ba siyang basahan? May basahan pa siyang pang kamay, may basahan na pang mesa, may pang basahan na pang plato, may pang sahig, o isa lang din yun. Tuwalya pa kumisan yun, ha? Siguro kayo tumatawa, ganyan sa inyong bahay. May mga banyo, ni wala kang pagsabitan ng mga hinuhubad mo at isusot mo. O kaya may sabitan nga, pag naligo ka, basaan naman yung sinabit mo. Anong klaseng utak meron ng mga taga rito sa bahay na ito? Hindi nila pinapadali ang kanilang buhay. Merong mga paypay ng pinto na lahat na lang binubuksan, uuntog sila. Ba't hindi palitan dito ilagay? Minsan, simpleng carpentry, simpleng ganito, simpleng ganon. Kaya pag nakikita mo yung mga bahay ng mga taong matatalino, kaya di sila mayaman, ha? Yung matatalino, convenient ang kilos. May mga bahay ang hagdan, ang kikitid ng mga baitang parang abaniko. Hulugan sila ng hulugan, no? Mga naka-wheelchair, may mga saklay, pero hindi palitan yung hagdan. Kaya sinasabi sa Bible, dapat nag-enjoy kayo sa buhay. Yung iba namang palakol, napaka-purol, inyong ihasa. Nakikita niyo ba kung gaano sila ka-interested with every particular of our life? Yung mga tao na kung kailan na lamang kailangan ng mantika, saka doon pabibili. Well, iba na lang ko talagang kasi wala namang pambili, so ibang istorya naman yon. Pero iba, careless lang. Yung walang management sa buhay. Miserable. Matatalim na kutsilyo, hindi naman mahal gawin yan eh. Diba? Kahit sa bato, pwede mo ihasa yung kutsilyo mo. So you will know if you're living wisely. Convenient ka ba or not? Merong mga tao, lagi na lang masakit ang batok. 20 taon nang masakit ang batok. Paano yung unan? Mali. Ba't hindi palitan ang unan na ito? In other words, a wise person will rearrange his or her environment for his or her convenience. Hindi mo lang tinatanggap yung environment mo na ganon, iniiba mo siya para ka maging maginhawa. At gusto ba tayo ng Diyos maging maginhawa? Yes! Ba't inilagay dito sa Bible, pati paghahasa ng palakol? Ibig sabihin, ang Diyos, hindi lang yung mga high-sounding theology ang gusto niyang nakikita sa ating buhay. Maayos ang iyong pamumuhay. Hindi yung mga anak mo, kulang-kulang ang mga butones sa suot. Lumalabas na yung pusod. Yung ang dami-dami mga inconveniences, no? Dapat marami ka namang kawali sa bahay, mga 3 o 4, hindi yung pagkagamit mo na isang hugasan mo, dahil may gagawin ka ulit, hugasan mo na naman. Ano ba yung may 3 yan? Tapos mamaya mo nalang hugasan sabay-sabay. Hindi naman yan napakamahal. It's only a matter of what? Values. It's a matter of what? Brain. Kasi sabi sa scripture, a wise person. Diba? More strength is needed, but skill will bring it success. Are you making your life easier? Meron pa akong bahay na napasok, namamalansya, hilong-hilong kaming dalawa. Paano naman yung plancha nakasaksak doon sa kuryenteng nakalawit na may bumbilya rin? Tuwing gagalaw siya, gumagalaw din yung ilaw, hilong-hilo na ako sa bahay na ito.
Ilang taon na yung plancha na yan, ting gumagalaw din yung ilaw, ba't hindi naman maglagay ng ibang outlet? Gano'n na ba kahirap yun? Yung may mga plancha na lagi na lang kang napapaso, sasabog-sabog, tanggal-tanggal yung mga tali. Gano'n ba kamahal ang isang plancha? But again, values. Values yan eh. Dapat convenient ka sa iyong buhay. Napakahalaga. Verse 11. Bakit ba naman kasi ganito itong chapter 10 na to, no? Anong sabi dito? If a snake bites before it is charmed, there is no profit for the charmer. Yung mga charmer, yung mga pinapaamo nila yung ahas, pag maamo na, inaalis nila yung kamandag, pinuputulan nila ng mga pangil, etc., etc. Pero sabi, baliwala daw yung charming of the snake kung natuka ka na niya. In other words, marami tayong ginagawa, sayang. Kasi huli na ang lahat. The power to charm a snake does you no good if it bites you anyway. Anong kahulugan nun? Alaga namang ahas talaga yung pinag-uusapan dito. No? Merong mga bahay, lalagyan pa daw ng bubong, basabi naman sila tuwing umuulan. So ganoon din yon, hindi na-serve yung purpose kasi mali ang design. O ang mga buses, meron pa daw fire escape, naka-welding naman. So pag nasunog yun, hindi rin kayo makakalabas. Kaya nung ating yung mga youth, magkakamp sila ko, i-test ang mga fire escape ng bus. Yung isa ayaw bumukas. Sabi nung driver, sabi sa akin nung isang inutusan ko, ano daw, sisipain lang yan, bubukas na ito. Sipain na ngayon. Ano daw yan, may mababasag, basagin na ngayon. Sipain na yan. Ayaw ng driver, kung walang aalis nang hindi yan bumubukas. Sokdo lang magpalit tayo ng bus. Hindi ko pwedeng payagan ng mga young people na yan nasa isang bus, ang dami-dami nila. Tapos yung fire escape, hindi tayo sure kung bubukas kung kailangan. Alam niyo bang mahigit 15 minutes na sinisikat-sikaran at sinusungkit-sungkit ang pinto? Kung may apoy! Di uling na ang mga bata bago nabuksan yan. So, yun ang ibig sabihin nitong mga kasabihan. Aanin mo pa na pinaamo mo yung ahas, natuka ka na. Aanin mo yung fire escape kung nasunog ka rin. Aanin mo yung edukasyon mo kung ayaw mo namang gamitin. Aanin mo yung basic mo kung ayaw mo magbuhat at magtrabaho. Yung nandyan, dapat gamitin. Kasi yung pag ginagamit mo, doon ka palang nakikinabang. Kung hindi mo yung ginamit, baliwala lang. O siguro alam nyo na kung bakit tayo may utak. Bakit? Para maging wise. Para mag-isip. Hindi ka binigyan ng utak para ka lang maging hangal. So, pag nagbabasa kayo ng Bible, lalampasan nyo yung mga symbolism. Kasi, symbol lang yon, may malalim yun ang ibig sabihin. Meron yung tinutukoy. Hindi ahas ang pinag-uusapan natin dito. Kundi maraming mga tao, sinasayang nila ang maraming dapat ay hindi nasasayang. Dapat yung gamit ay ginagamit. O aanin nyo ang magagandang plato kung nandun sa loob ng mga platera nyo. May mga nakatirang gagamba. Sabi ng mga bisita nyo, ang ganda naman ng mga plato mo. Oo nga. Ilabas mo na ang mga plastic. Kain na tayo. Yun. Ito yung ahas na tinutukoy dyan. Ang ganda-ganda ng sofa, ayaw niyong upan, may balot pa plastic. Tapos nakaupo kayo sa kudkura ng nyog. Naglagay pa lang ng carpet, nilagyan din ng barong plastic at ayaw patungtungan. Marami na akong bahay na napasok, ang ganda ng komedor. Tapos yung pamilya, nasan sila? Nasa dirty kitchen, no? Ba't ayaw nyo doon sa clean kitchen? Doon kayo nagkakainan sa dirty kitchen, baka humaluma. O sige, ingatan mo yan, misis, dahil pag namatay ka, mamanahin ang number 2. Ay, magamit na nga, no? Yan yung mga ahas na tinutukoy. Kaya maganda, pag nagbabasa tayong scripture, tinatanong nyo sa Lord, ahas ba talaga tinutukoy nyo dito? O meron pa kayong ibang gusto tumbukin? Kasi kadalasan ganon. Lalo, Proverbs. Verses 12 to 15. Words from a wise man's mouth are gracious, but a fool is consumed by his own lips. At the beginning, his words are folly. At the end, they are wicked madness. And the fool multiplies words. No one knows what is coming. Who can tell him what will happen after him? A fool's work wearies him. He does not know the way. First test na sinasabi ko dito nakikita natin sa Ecclesiastes. How will you know if you talk sensibly?
How will you know if you talk foolishly? If you gain friends after you talk. Or if you lose friends and make enemies. Kasi iba, ang galing-galing magsalita, hangang-hanga sa sarili, pero lahat naman ang nakausap, na inis, nagalit, lumayo ang loob, therefore hindi siya magaling. Kasi natetest mo yung galing sa bunga. Hindi yung magaling siyang mag-pronounce ang long A, as in, I shampoo. Hindi ganun. Kundi, nag-shampoo ka nga, nagalit naman yung tao sa'yo. So, sabi niya, those who talk sensibly will have friends. Kaya mga kapatid, itest nyo. If you think that you are an eloquent speaker, if you think na magaling kayo magsalita, anong bunga pag may nakakausap kayo? Nagigiba kayo magkaibigan o magkagalit. Yun ang test. Hindi yung skill itself, but the fruit of the exercise of that skill. Fools begin with nonsense, and their stupid talk lead on and on until they are ruined. Pag fools daw, nagdadagdag. They add words. Pag ang nagkukwento sa inyo, may mga dagdag, foolish person yan. Yung, anong sabi? Nung ibili kami yung pagkain, hindi ko bibo. Siguro hindi nagustuhan. Alam mo, palagi ko, ini sa'yo yun eh. Yung ganyan mga dagdag, hindi naman kasali sa storya. Yun daw, fool. Lumayo ka sa akin, fool. Tapos, mahalaga, tinitingnan natin, kadalasan tayo yun eh. We add words. We editorialize. Pag nagbabalita tayo, usually, we editorialize. Nilalagyan natin ng slant. Kasi gusto natin, yung feeling natin, maging feeling ng nakikinig. Kung galit tayo doon sa ikinukwento natin, gusto natin magalit din siya. So yan, machination. No? Pagpilipit sa kapwa at sa kanyang isip, which is called evil. Kung ano lang yung dapat i-report, yun lang dapat i-report. 16 to 17. Woe to you, O land, whose king was a servant, and whose princes feast in the morning. Blessed are you, O land, whose king is of noble birth, and whose princes eat at the proper time, for strength and not for drunkenness. Kita niyo sinasabi nitong Ecclesiastes, no? Isinumpa daw ang isang bayan na ang kanyang hari ay dati lang alipin. Na ang mga prinsipe niya, umagang-umaga pa lang nagpipiesta na. Pasarap na ng pasarap sa buhay, umaga pa lang party na. Pero pinagpala daw isang bayan na ang kanyang pinuno ay maharlika. Talagang noble ang kanyang ugali. He was raised up in nobility. At sila ay kumakain sa tamang oras lang. At kumakain at umiinom para mabusog, hindi para malaseng. Sabi ng Biblia. A country will be in trouble if the ruler has not been trained and educated. A country will be in trouble if its leaders party all day long. Mag-e-eleksyon. Tandaan niyo yung Ecclesiastes 10, 16 to 17. Tignan niyo kung sino mahilig mag-party. Huwag niyong iboto. Sino ba yung umagang-umaga pa lang naglalasing na? No? Kain na ng kain. So yan, tinitingnan. Bible lang may sabi. Wala tayong ine-endorse o nire-reject na individual. Pero gamitin nyo yung pamantayan ng scripture. Pero hindi lang yan sa mga national level eh. Para rin isinumpa ang isang tahanan, ng isang pamilya na yung head, yung tatay, inom ng inom. At hindi lang umiinom para umiinom para malaseng. Bakit nga ba? Napakaraming nakapaligid sa ating mga tao. Umiinom na nga, hindi pa makontento. Hindi tumitigil hanggang hindi lango. Kaya mamaya, nagiinom, pare, wow, pare, okay ka, pare. Mamaya, sinaksak si pare. Dahil nalasing na. Kaya sabi, yung pamilyang ganito, yung bayan na ganito, yung kumpanyang ganito, walang aabuting mabuti. Kaya malaking responsibility ng mga leader na meron kang restraint, meron kang pagtitimpi. Hindi lahat ng gusto sinusunod, lahat ng appetite, lahat ng layaw sinusunod, because you will be corrupted. And a corrupted leader cannot lead well. A country will prosper when its ruler is trained and when its leaders do not party too much. Importante yan sa ating pamumuhay na maalala. Verse 18, if a man is lazy, the rafters sag. If his hands are idle, the house leaks. Kita nyo, pati mga tumutulong bubong, ayaw yan, Diyos. Kaya may bubong
para ka hindi mabasa pag umuulan. Pero tulo ng tulo, hindi ma-solve. Dapat sinosolve. Laziness makes the roof leak and the house fall in. And we're of course not talking only about roofs here. Sinasabi lang, miserable ang buhay ng mga tamad. Dapat masipag. Dapat nagsisikap lagi. So paano mo malalaman kung tamad? Eh, tumutulo ang bubong. Hindi balik ko ngayon lang tumulo, pero kung tag-ulan tumutulo, hindi nasasolve. May katamaran dito. May problema dito. 19, verse 19. A feast is made for laughter, and wine makes life merry. But money is the answer for everything. Nakita niyo ang katotohanan. Pera ang sagot sa lahat. Totoo o hindi? Totoo. Sabi ko ng Bible, alaga na bang hindi totoo yan? At saka, totoo naman talaga eh. Puro pera ang sagot. Pera, pera, pera. Hindi sinabi dito na tayo maging mukhang pera. Pero ang sinasabi talaga, mahalaga ang pera. Therefore, anong moral lesson? Make money. Make a lot of it. Just watch what you are making it for. Para saan? Yung iba kasi, akala nila ang kabanalan ay, hindi ako interesado sa pera. Bible lang ang may sabi, money is the answer for everything eh. Pati nga si Solomon, nung nagpagawa ng temple, pera rin yung kailangan niya. No? Lahat ng ginagawa ng leader, ng church, ng activity, ng mission, laging pera yan. Kasi lagi kang gagasta eh. Ang mahalaga sa tao, marunong siyang gumawa ng pera, marunong siyang maghanap buhay. At meron siyang excess. Hindi lang yung pangangailangan niya, ang kanyang naipaghahanap buhay, kundi na ipaghahanap buhay niya yung mga kawawa, yung mga dependent sa kanya, at yung kanyang mga mission sa buhay, mga adhikain. Hindi po ibig sabihin ng kabanalan, we are not interested with money, we are not interested to make money. We are! But we don't love money more than we love God and more than we love our own personal holiness. Isa yan sa work ethic na dapat maintindihan ng mga Christian na hindi masama ang nagsisikap, hindi masama yung umuunlad, hindi masama yung nagnenegosyo, yung magkakaroon ng mga hanap buhay. Kaya lang, huwag mong isasakripisyo ang relasyon mo sa Diyos. Huwag mong isasakripisyo ang relasyon mo sa kapwa. Huwag mong isasakripisyo yung iyong kabanalan. Pero you should be productive. Dapat naghahanap buhay. Anong sabi ni Paul? If anyone does not work, he should not eat. Ang hindi nagtatrabaho, hindi dapat pakanin. Liban na lang sobrang bata o sobrang matanda o may kapansanan. Dapat ang lahat ay kumikilos. Productive. Making wealth. Tignan nyo yung mga parables. May binigyan si Lord ng konting pera, may binigyan marami. Yung nagparami, mas binigyan niya ng premyo. Yung hindi nagparami, binawi pa yung nasa kanya. Sabi niyang, binigyan ng konti, hindi nagparami. Yung konting nasa kanya, babawiin pa yan. Ibibigay yan doon sa nagpaparami. Kaya napapansin nyo yung mayaman, mas yung mayaman. Eh kasi pinaparami niya eh. Napapansin nyo yun? Kaya mahalaga, gumagawa tayo lagi ng marami niya, tapos may mga lumalapit pang iba. Kaya sabi ng iba, alam mo yung mayaman, lumayaman lalo. Eh, paano naman? Masisipag. Marami mga working rich, nandun na sila, yung empleyado, wala pa. Yung mga empleyado, naku, alas 4:30 pa lang, nagre-repair na ng kilay. Tapos nagtataka, ba't hindi siya yumayaman? Pagpitada ng alas 12, patay ang ilaw, magtutulugan, alauna na, hindi binubuksan. Pag binuksan na ang ilaw, wala pang gana. Pag ganyan-ganyan pa, alas 2 pa yan makakagana. Alas 3, mag may merienda na yan. No? Haba-haba ng merienda. At alas 4, nag-aayos-ayos na ng mga bag. Paano kaya yaman? Kailangan masikap. No? Money is the answer to everything and for everything. Lahat ng pagkakataon ginagamit natin. But remember, not at the expense of your personal holiness, not at the expense of your ministries, not at the expense of your testimony and your relationship with the church. But it is good to be productive. Verse 20. Do not revile the king even in your thoughts, or curse the rich in your bedroom. Because a bird of the air may carry your words, and a bird on the wing may report what you say. Siyempre, hindi na naman tunay na mga maya at tipit ang pinag-uusapan dito.
Ano daw? Huwag kang magsasalita ng masama laban sa mga makapangyarihan at mayayaman, kahit pa nga nasa silid tulugan mo ikaw, sapagkat baka may ibon na makarinig, at ito'y iparating sa tainga nung makapangyarihan, lagot ka. What is the Bible saying? Do not curse the powerful. You might get found out. In fact, you will get found out. Sa palagay nyo, may mga sinasabi kayo tungkol sa inyong boss, habang nagla-lunch break kayo ng mga ka-empleyado mo, nakakarating yun. Yung employee na yun ang sinasabi sa Bible na bird of the air. Dahil siguradong laging may magsusumbong. Alam niyong marunong na tao, hindi niya laging bine-verbalize yung iniisip niya, lalo pangat negative, tungkol sa kanyang kapwa. Kahit pa sino ang kanyang kaharap. Sapagkat ang totoo, wala ni isa kayong mapagtitiwalaan ng lubos. Ang mga tao makakati ang dila, parang dalag na nagpupumiglas. Laging gustong magsalita. Kaya, less words, better for you. What is Ecclesiastes saying? Pag pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, God is telling us, get a life. Enjoy life. Take away all the unnecessary and the needless burdens of life. Sharpen your tools. Control your mouth. Do not fight the powerful when you don't need to. Diba? Dahil yan ay disadvantageous din to you. Be just if you have power. Make wealth. All of this, because ang theme pa rin ng Ecclesiastes, remember, is what is meaningful in life. Ito yung book na nagtatanong, ano ba talaga ang kahulugan ng buhay? Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay? Kaya itong mga pinag-aralan natin na ito, mahalaga sapagkat kung hindi na ilalagay pa dyan sa salita ng Diyos. So, test yourself. Test your style by your fruits. Yung style niya sa pakikitungo sa inyong asawa, ano nagiging bunga? Kung hindi nagwo-work, ibig sabihin, it's the wrong style. Kung gusto mong, kasi ito talaga ang dapat ginagawa. Oo nga, pero ano nagiging bunga? Hindi din yung desired natin na bunga, so mali ang style. Test your style. Test yourself. Reverse the procedure. Look at the results instead of the ways and means. At napakahalaga, we should always look for outputs, for products. Di ba ang tunay naman na pang sukat sa isang ginagawa, kung may nagawa nga. Pag nakakita ka ng empleyado, busy-busy siya, hindi niya malaman kung anong gagawin niya, kita mo busy-busy. Pero, at the end of the day, ano ba naging bunga niyan? May natapos ba talagang trabaho? Activity doesn't always mean achievement. Kaya tinitingnan mo, hindi lang siya busy, kundi meron bang bunga. Ano ang natatapos? Sa buhay natin, tayo laging busy. May ginagawa, ipamadali, nahihirapan. May bunga ba o wala? Hindi ang interest ng Diyos, makita tayong napapagod. Ang interest niya, makakita siya ng bunga sa ating buhay. So let's bow before the Lord and ponder these words. A smorgasbord